ang pagtataya ng tagasunod ni Jesus. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sa Ebanghelyo ngayon ay gumamit si Jesus ng iba't ibang imahen upang ipaliwanag ang mga katangiang kailangan taglayin ng kanyang mga tagasunod at ang pagtatayang inaasahan sa isang alagad. Nilinaw niya na ang pagsunod sa kanya ay maaaring humantong sa paglayo o di pagkakaunawaan sa pamilya man at iba pang mga malapit na kaibigan. May mga sitwasyon ding kakaharapin na maaaring mapanghinaan ng loob ang isang alagad at tumigil na sa pagsunod kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay tulad ng pagtatayo ng isang bagong bahay, isang pagpapanibagong buhay at pakikipaglaban sa isang kaaway. Nangangailangan ito ng isang masusing pag-iisip at pagdinilay. Ipinapaunawa sa atin na hindi basta-basta ang pagsunod kay Jesus. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang alagad ni Kristo ay di lang dapat ingatan ang pananampalataya at isabuhay ito, kundi ipahayag rin, matatag na saksihan at palaganapin. Ang lahat ay kailangang ihanda ang sarili upang parangalan si Kristo sa harap ng mga tao at sundan siya sa daan ng krus sa gitna ng mga pag-uusig na laban sa iglesia. Napansin ni Jesus na marami ang sumusunod sa kanya sa pagkamangha at masigasig dahil sa mga nasaksihan nilang kanyang pagpapagaling at mga pangangaral. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring magdala sa kanila sa kaisipan na napakadali lamang at kasiyasiya ang pagsunod kay Jesus. Nais liwanagin ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay isang seryosong bagay at gayon din ang itinuturo ng ating inang simbahan. Ang ugnayan sa pamilya at mga malapit na kaibigan. Sinabi sa Ebanghelyo na sa pagsunod kay Jesus, maaaring magdulot ito ng pagkakagalit sa pamilya at paglayo sa mga taong mahahalaga sa iyo. Sino man ang radikal na magtalaga ng sarili sa pagsunod kay Jesus ay makararanas na hindi lahat ay sasang-ayon sa mga pagpapahalaga at pamamaraan ng buhay ni Jesus. Ibig sabihin ni Jesus, kapag dumating ang pagkakataon na kailangan mong mamili sa pagitan ng iyong pamilya at sa Kanya, kaya mo bang panindigang piliin si Jesus? Ang disipulo ay isang tagapagtayo o builder sa Ingles. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay maaaring maging mahirap, ang disipulo ay dapat na tulad ng isang tagapagtayo na inaaral at kinakalkula ang halaga ng pagtatayo bago simulan ang trabaho. Sa parehong paraan, ang pagdedesisyon na buong pusong pagsunod kay Jesus bilang alagad ay kinakailangang pagmunihan at pag-isipang mabuti. Hindi katanggap-tanggap na ang isang alagad ay walang plano at nag-aaksaya lamang ng kanyang enerhiya
na kung ilarawan natin ay isang ningas kugon lamang. Ang disipulo ay handang lumaban o fighter sa Ingles. Pinaalalahanan ni Jesus ang mga tao na ang isang disipulo ay haharap sa pagdurusa at sakripisyo dahil sa pagsama nila kay Jesus sa paglaban sa kasamaan. Ang mga seryosong alagad ay hindi magmamadali sa pagpapasya, ngunit maupo muna tulad ni Maria sa paanan ni Jesus. Makinig sa salita ng guro at pagkatapos ay magpasya na alam kung ano ang nakataya. Sa panahon natin ngayon, paano kaya natin maipapakita na tayo ay alagad ni Jesus? Una, kilalanin at tanggapin si Jesus na ating tagapagligtas. Sa ating pagtanggap kay Jesus, makikilala mo ang isang Diyos na labis na nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Ikalawa, huwag matakot na ibahagi at sumaksi sa pananampalataya mo kay Jesus. Sa ordinaryo nating pamumuhay sa araw-araw, huwag tayong mahiya na piliin at gawin ang tama. Ikatlo, pagsumikapang pag-aralan ang iyong sinasampalatayanan. Sa pamamagitan nito ay mas mauunawaan natin ang ating pananampalataya at makikilala ng husto si Jesus.